from Brigada News FM. Kanina po nababanggit yung pagkakaroon ng balanse, no? Yung pananalita o yung salitang balanse. So, Pampanga City po may tuturing na may balanse sa iba't ibang industriya at agrikultura. Na marami po ang gusto kasamin. Sana maging katulad ng Batangas City. May balanse pagdating sa industriya, sa iba't ibang industriya at sa agrikultura. So, ano po kaya yung inyong plano para matulungan naman yung iba't ibang mga lokal na pamahalaan? Kasi aminin po natin, marami po mga lokal na pamahalaan ang hindi nakakasabay. Naiiwanan sila. So ano po yung mga plano na yan? At para po masundan naman yung mga umuunlad pang mga syudad o bayan para po makasabay naman at wala pong maiiwanan at mahihirapan. Thank you po. Attorney Avalos. Let's amend the local government code. Ang local government code ay ito yung code na ginawa 30 years ago that defines the function of the governor, vice governor, municipalities, and the national government. Let's face it, hindi lahat ng local government unit o lokal na pamahalaan ay mayaman. May mayaman na probinsya, may mahirap na probinsya. I'll tell you one thing, nakalagay dito na ang barangay daw ang magpapagawa ng barangay road. Naging DILG po ako mama at naging mayor ako. 99% ng barangay, hindi nila kaya yan. Number 2, ang eskwelahan daw ang makapagawa lokal na pamahalaan. Hindi rin kaya yan. Usually the Department of Education. Number 3, tertiary hospital. You've been through COVID. Ang mabigat dito, o tertiary hospital, ito yung mga intubation. Nakasaad sa local government code. Probinsya raw. Hindi lahat ng probinsya mayaman. So kung hindi siya mayaman, wala siya ganong kakayahan, sino magsasuffer? Ang mga mamamayan niya. The Department of Health should cut in. Not mentioning the fact that 4th, 5th, and 6th class municipality, walang mga abogado. Ang ginawa ko nga nung araw, sabi ko, pahirapin ang DILG ng abogado. Kasi kung minsan, kung pupunta sila sa probinsya, kalaban nila yung governor. You also have to look at that. Number 7, solid waste management. Isipin mo, napakasimple tapo na ng basura. Nakalagay dapat each LGU. Eh hindi rin kaya. So ito, inisa-isa na namin ang function. I've made consultation with the League of Governors, League of Mayors, League of Councilors, League of Barangay Captain, at na rin sa national. Himay-himayin dapat ito at doon makikita yung balanse. Kung sino may kulang, dapat pumasok ang national government at siya ang pumunok dito. Ganun po ang aking sagot po dito. Thank you. Dito, sir. I agree. Matutulungan ng national government pati hindi. Pero yung word na ginamit mo, balanse, hindi mangyayari ever. Paano mo babalanse ng pakero sa Quezon City? Di ba? Paano mo babalanse ng mataas na kahoy sa lipa? Hindi, there's no such thing as pwede mo balansehin eh. Dahil income pa lang, land area pa lang, population pa lang, magkaiba na. So definitely, yung nalang tulong ng national government, siguro, doon sa mga nangangailangan. Senator Paul. Siguro you should realize that this Congress, 19th Congress just passed the automatic reclassification of LGU finance. Yung maraming 4th class dito sa Batangas, naging 1st class. Maraming 4th class, naging 2nd class. Maraming 3rd class, naging 1st class. Nationwide. Napadali yung proseso before natapos ang Bureau of Government Finance, tapos sa Kongreso, taon. So with this, na-increase po yung financial capacity ng mga pamahalaan lokal, yung credit power po. Hintayin na lang po natin itong magbunga. So siguro bigyan mo po ito isang taon. Marami po mga pamahalaan lokal kayo natutuwa. Marami na po nakausap sa Quezon, sa Bicol. Malaki pong tulong sa kanila ito. Congressman Rowan. Well, sabi nga kung malapit ka sa kusina, nakaswerte ka. Let's face it. Kung si mayor mo, di ba, malayo kay Kong or kay Go, problemado ka na ngayon, di ba? Hingi ka ng budget, walang budget. Bibigay nila sa ibang bayan ng district or governor mo. Mapalad ka kayo sa Batangas because may one Batangas na kayo. Ibig sabihin, kasama lahat. Wala
iniwanan ni Lucky at Lee, I think, Secretary Ratio. Ibig sabihin kasama kanina sa lunch namin, halos lahat ng bayan at pumunta. So, because of one Batangas, lahat makakasama, lahat makakatikim, di ba? Pero yung ibang areas, hindi nabanggit mo siguro sa ibang areas, may problema. Si Mayor, galit si Kong, galit si Kong, kawawa naman yun. Wala nang patutunguhan. Kaya, malayo ka sa kusina, huwag ka na umasa. Hindi yung maging balance eh. Magiging sa'yo ang balance. Salamat po. Thank you. Any additional insights? Then we move on to the next question. Good afternoon, I'm Laika Manalo from Front Page Online News. Bilang mga senador po, paano niyo po matutulungan ang ating mga LGUs like Batangas para ma-improve pa yung ating mga rural health centers, yung mga health centers natin, provincial hospitals, at mga district hospitals. Thank you. Yes. Simple lang po ang sagot na nilagdagan ng budget nila. Pero ang problema po ay hindi lang po yung pagdadagdag ng budget, kung hindi yung meron kang rural health center pero wala kang doktor. That is a reality. Kahit sa amin sa Makati, kahit mataas na po ang sweldo, wala pong nag-a-apply ng doktor. O may mag-a-apply ng nurse, after 6 months, 1 year, aalis na siya. What more dito sa mga rural areas na walang kapasidad na magbayad ng mataas na sweldo o may kapasidad naman pero wala pong nag-a-apply. So those are realities. Hindi ko alam kung effective pa yung requirement na dapat nagbibigay na naglilingkod sa rural. So that is mandatory but only for a short period of time. Pero pagkatapos pwede na silang umalis. Siguro ang kailangan din natin is yung paigtingin pa rin yung batas kung saan dapat na maglilingkod muna sila sa rural areas bago sila mag-abroad. But mahirap kasi yun dahil mas malaki yung sweldo sa labas eh. It is a reality. Pero yun nga, dagdagan pa ng budget ang DOH. At tingnan ko paano ginagamit ng DOH ang kanilang pera dahil ang pagkakarinig ko ay may pera ang DOH pero hindi ginagamit ng tama. 30 hours. Ang problema sa ospital kasi, alam ni Abby yan, naging mayor kami pareho. Madali magpatayo ng infrastructure, ang mabigat yung maintenance, yung sweldo ng doktor, yung gamot, equipments. Buwan-buwan yan, napakamahal ng pala na yung mga magagaling na doktor. So, kamukha na sinabi ko kanina, yung tertiary hospital under the local government code na sa probinsya. Pero hindi lahat ng probinsya kaya ito. So, dapat siguro, lagyan ito ng blueprint ng Department of Health. Ano yung mga probinsyang dapat i-take over na nila? Talagang hindi kaya eh. Pangalawa, we are archipelagic. Marami tayong mga isla. At yung mga isla ito talagang hirap. Kung minsan, nakakadiscuss sa isa eh. Kaya nga nag-gusto kami dati ni Eder Cosa dahil ang problema ng mga mayor. Nagkaroon sila ng parang ship ambulance na bangka, na mabilisan. So, I believe in super health centers. No? Maski health center lang siya, pero emergency, nandun may x-ray, etc. Hanggang makalipat sa ano. No? So, in a way, I agree with Abby. There's no, ulit. Bigyan mo talaga ng pondo, at what is important, i-identify mo na ngayon pa lang. Thank you. Congressman Rubin. Dalawang bagay. Ako ay nasa 19 Congress na I observe. Pa-prioritize kasi ni District Congressman mo. Ano ba ang priorities ang ko? Is it health or is it development? Development, infrastructure, kalsada, tulay. Yan ang karamihang nire-request ng mga district lawmakers natin. Nakikita ko sa NEP, National Expenditures Program, nakikita ko yung request ng halos lahat ng mga mababatas na representatives. Infrastructure, tulay, kalsada. Kasi development yun eh. Brings business on the market road para mailabas yung mga produkto nila.
Or is it health? Kalusugan ng mga kabayan niya, magpatayo siya ng hospital. Hindi naman pwede lagi-lagi humingi. Once a year ka lang pwede humingi ng pondo. Ano unahin mo? Yung infrastruktura, yung for development, ekonomiya, or yung health? Yun yung isa. So kailangan pagpilihan yan. Pag-isipan ng LGU at saka ng congressman yan, ng governor, ano ba yung priority natin sa bayan mo? Prioridad mo ba ang bagong kalsada from the market road para maadala mo yung mga produkto sa baba, sa bayan? Or kalusugan mga ospital? Pangalawa, sususugan ka rin yung sinasabi ni Senator Abby. Tama po yun. Wala po tayo kasing batas eh. Ang plano ko po, pag nakalusot po tayo, magpa-file po tayo requiring yung mga nag-graduate po sa mga SUC, State University Colleges, mga nurses, mga medic na mag-serve at least 1 year sa mga rural areas o sa mga lugar. Kasi pinag-aral ka ng gobyerno, kailangan may balik. Diba? Kagaya wala pang iniwan yan sa PMA, yung mga PMA graduates namin, tapos na gustong naging sundalo, they have to serve at least 4 years. For 8 years na. So they have to serve 8 years. Bago sila pwede mag-sibilyan, magpiloto ng aeroplano, ng sibilyan o mag-seaman, kailangan mo na lang bayaran. Dahil malaking in-invest ng gobyerno, gano'n din dapat dito sa mga medical field. Nag-invest ng gobyerno, libre tuition mo, naging medtech ka, naging nurse ka, naging dentista ka, naging kahit doktor siguro. Kailangan mo mag-serve sa gobyerno, di ba? For 1 year or 2 years, para mabayaran mo. Yun ang gagawin mo natin pag nakalusot po tayo. Maraming salamat po. Yes, Mayor Abby. Yeah, napakaganda yung suggestion ni Congressman Senator Erwin. Dahil kung ang PMA na gastos ng gobyerno, ang kontrata namin doon talaga 8 years. Mag-serve ka, otherwise, you have to pay back. Pagka nag-resign ka earlier than 8 years, parang yun ang kontrata. So, the same should be applied sa mga SUCs. After all, scholarship eh. So, pag simplihin ng, sabihin natin 1 or 2 years, may continuity naman yan eh. Every year, meron nag-graduate, pero papalit para magsilbi sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Mayor Abby, you can this Meron namang ano yan eh, may presidents. Kasi yung aking doktor para sa bayan, free medical scholarship law natin, ganun yun. Ando doon, ilagay natin yun eh. So kung 5 taon ka pinag-aaral, 4 na taon ka pinag-aaral ng gobyerno, 4 na taon ka muna magsiservisyo doon sa region na kung saan ay ginawa, naging doktor ka based on the scholarship of government. Payback. Ganun yun. Kung 2 taon ka pinag-aaral kasi 3rd year ka na, 2 taon, kailangan mag-servisyo ka. Nandun na sa batas ngayon yan. So may precedence yung sinasabi niya na pwedeng gawin natin doon sa mga ibang scholarship programs sa gobyerno. By the way, doon sa medical scholarship program natin na payback ka na trabaho, kung gusto mong umalis at ayaw mo, ibabalik mo sa gobyerno lahat ng ginasto sa'yo sa 4 o 5 taon mo. Ganun yung nakalagay sa batas. Thank you, Mayor Abby. Sorry, just to add, sa Makati po, kahit po mayaman ng Makati, we decided to enter into the biggest PPP in healthcare, which we recently opened last week. Siguro yun yung isa ring bagay na pwede mong i-consider. Bakit po lagi ang PPP natin ay tollway, tulay, when we can also enter into PPPs when it comes to healthcare. So that's something that we can ask the LGUs to consider, even the national government, para i-push po yung PPP on healthcare. Thank you. Next question, please. Magandang hapon po. Sa James Reyes po, Marisol Channel. Ang alam kong tanong ay dito po sa ating Taal Volcano at mga natural disasters na patuloy na nagbabanta ng buhay at kabuhayan ng mga taga-Batangas. Ano pong konkretong batas, programa na inyong pong susuportahan o susulong para po sa mapakalakas na disaster resilience and recovery ng mga apektadong COVID? Masagot ko na yan. Alam mo itong Taal, nung huling pagputok na malakas, ay yung 40-kilometer danger zone, clear na yan sa pulo, sa tindahan na sa isla. Susunod naman yung ating mga kababayan. Nakapagpatuloy
Magpapatayo na po ako ng housing sa barangay Trangka, Talisay, Batangas. 450 units, isang barangay na po yun. So wala na naman yun sa isla. Yung pang-abuhayan na lang pinag-uusapan natin. Yung mga tilapyaan, mga nando sa kilid-kilid na Agoncillo, sa Balete, maging sa San Laurel, Agoncillo. So yung kabuhayan, nandun yung patuloy na tinutulungan nyo ng PIPAR, na pamahalaan lokal. Pero yung mga nasa danger zone, nailipat na natin. Wala na po natin ka na ngayon, baka meron sa San Nicolas na kaunti. Pero yung 450 na pamilya, napagawa ko na po ng project nasa barangay Trangka. At meron na po silang isang mahusay na pamayanan ngayon. Kung gusto nyo pa siya. Yung po ating po mga other disasters, lindol, ano po yung ating programa po para mapalakas po ang ating recovery sa mga apektadong Napapasalan po namin ng batas dito sa 19th Congress. Sira na yung boses ko. Lahat po ng lalawigan ay magkakaroon ng Provincial Disaster Evacuation Center. Dito po sa Batangas at dalawa lahat, hindi lang sa bulkan, hindi lang sa pagproteksyon ng bulkan sa Sorsogon o sa ngayon. So lahat po meron na yan. Yung sa DOST, malaki pong pondo binigay ng Kongreso para po doon sa modern equipment. Kung maalala niyo yung pagputok na malakas doon dito sa Talisay, sa Taal, natapunan yung pinaka-radar, natapunan ng abo. Kaya hindi na gumana. So ngayon, mga bagong kagamitan ang ibinigay sa DOST. Pero wala po makakapag-predict ng lindol. Yung vulkan, magaling na po yung ating PIVOLCS, Pagitong Kanlaon, kanilang na-predict. At maganda rin naman po naging tugon sa Kanlaon. Parang nailikas naman po na wala kayo nabalitaan na nasawi doon. So siguro ito, para kasi natin yung PIVOLCS, mas marami po ito sa DOST at bigyan pa natin ng kalawang na poder ang ating mga pamahalaan lokal pagtugon sa mga ganito. Bilang lang po yung mga bulkan. Hindi na ho naputok yung sa hibok-hibok sa Kamigil pa, di pa naputok. Si Pinatubo, pinatigil na po ni Senator Lito Lapid. Yung bulkan, wala na ho. Kakaunti na lang po ito, active volcanoes natin at nakatutok naman po ang PIVOLCS. Yung pong sa vulkan, nasagot ko na po kanina, it's about technical commission. Answer not only for Taal, Canlaon, Mayon, etc. Yung dito, yung bigo at pag-usapan natin na nangyari po sa Myanmar. Nung ako po yung nasa DILG, nung nag-uusap na kami ng OCD at DRC, meron tayong local civils. Andiyan po yan. Walang problema kung maliit. Pero ang problema natin kung yung magnitude kasi laki nung nangyari sa Myanmar. Ang importante po rito ay ma-in-place na kagad sino re-responde, let's say, sa Metro Manila kung nangyari ito. At yun po, sa study nyo, ang pag-responde, hindi tiga Metro Manila. Dahil yung mga tiga Metro mismo, bawat pamilya nila aasikasuhin nila. Magiging busy sila. Ang unang re-responde